mawalang ganang lang po. Kung gusto niyo tumulong, tumulong po tayo. Kung gusto niyo ibalita ito, ibalita ninyo. Yun lang. Pero hindi eh. Meron pang courtesy of the SWD, may mga picture pa kayo nilalabas doon. Ano po ibig sabihin nun? Ano po mensahe nun? Tumutulong kayo. Ay, oo nga eh. Nasa balita naman yan, tumutulong kayo. Pero ba't kinakailangan pa ng mga picture ninyo? Nagkakaroon ng kulay, di po ba? Pati ba naman pagkamatay ng rider na ito? Sasakyan pa ng mga picture ninyo? At yung pong excise tax sa diesel at gasolina ay alisin na po nila. Kasi nga, klarong-klaro ho naman ito, nung humihingi siya ng power, nagkaroon pa po ng special session practically ang Kongreso, inapura ito, during the hearing, walang pinag-uusapan, walang hinihihirit ang economic managers na, oy, hihingi kami ng power pero yung power na yan, pag-aaralan pa namin kung gagamitin namin o hindi. Nung una, kasama sila doon sa press release na kailangan to ng bayan para maibsan ang epekto ng taas ng presyo po ng fuel para po sa lahat ng Pilipino. Correct! Pero nung ibinigay na yung special power, sandali lang. 85% daw po ng gumagamit sa diesel ay mga mayayaman. May mga kondisyon na sila ngayon. Hindi ho ba klaro, mga kapatid? Correct! Oo. Na Kami po ay kahapon pa tumatawag sa DSWD para nga po makahingi po ng paliwanag ano ho bang kanilang gagawin ng mga reforma dito po sa kanilang pamimigay po ng mga ayuda dahil ito po ang malungkot na balita nga po. Merong namatay na rider dahil po sa kanya pong sinapit na hirap sa pagpila dyan po sa Quezon Memorial Circle. Mga kapatid ito lang girl, ako'y humihingi ng pangunawa sa inyo kung bakit po natin ito uunahin dahil palagay ko po, pag hindi pa naman nagising ang gobyerno dito, Lunes na Lunes mga kapatid, pasensya na po, pero ito ho, kinakailangan natin tugunan po at bigyan ng pansin Tayo magkaisa para po papanagutin mga kapatid, sa usapin po ng reforma dito sa pamimigay po ng ayuda ang mga taong responsable dito. Una po sa lahat mga kapatid, nabanggit ko nga ito sa ating mga kasamahan sa himpilan. Halimbawa na lang po, may mga I think Friday o Thursday nabanggit ko. Madaling araw pa lang, paglabas mo ng bahay mo, papunta ka sa istasyon, alas 3 ng umaga, nung una nakita ko, ang dami na ho nakaparada ng mga sasakyan, mga kotse, palibot ng circle. Madaling araw pa lang, alas 3 pa lang. Yung pala ito ho ay mga pipila para doon sa mga TNVS. Yung 5,000 pesos na ayuda ng DSWD. And then, nakapanayam natin itong si Ma'am Dumlao. Si Asek Irene. At napapaliwanag nga siya na may mga pagkakataon, di ba, na pumila ka na madaling araw, nagkaroon ka ng chance later in the afternoon, makaharap po yung namimigay ng ayuda and wala pala yung pangalan mo sa listahan, may problema sa spelling, etc. At sila daw po'y gumagawa na ng kaparaanan to be able to correct itong mga sinasabi na mga pagkakamaling ito. And then, nakikwento ko rin, nung araw po ng Sabado, madaling araw pa as usual, ako po umalis ng bahay, dumaan ako sa circle, nakapalibot na po ang napakaraming motorsiklo, the whole circle. Nakita ko yung nakaparadang mga motorsiklo madaling araw pa lang. Umuwi ako ng tanghali. Nakita ko hindi na motorsiklo ang nakapila kung hindi mga tao na mismo pisikal. Kaya sabi ko, bilad sa araw, tanghaling tapat. Walang mga payong at pananggalan po lamang nila mga hood o anumang pong tela, tuwalya sa kanilang mga ulo. And then umalis ako ng bahay ng alas 3 para pumunta ho ng aming himpilan kasi may gagawin ho kami dito. Nakita ko, naandun pa rin nakapila ang napakaraming mga motorcycle riders. Umuwi ako ng alas 5 ng hapon, nakapila pa rin. Umalis ako ulit mag-aalas 7 ng gabi kasi may pupuntahan akong importanteng event. May pila pa rin. Hanggang sa umuwi na kami, mga kapatid, pasado alas 10, may mga motorsiklo pa rin sa labas na naandoon po nakapila. Mukhang nasa loob na yung mga tao. So sabi ko, ano ba ito? Hindi po ba? Sandali lang po, sorry po Pero atin po dito, wala ba kayong time and motion study dito? Ano ba ibig sabihin ng time and motion study? So, bawat isang tutugon doon sa humihingi ng ayuda, ilan ba sila? 10, 20,
ilang minuto ang kakailanganin mo para sa pagbibigay ng ayuda? Ilang minuto? Sa bawat isang oras, ilan ang kaya niyong maasikaso? Time and motion. Sa loob ng isang oras, ilan ang kaya niyong asikasuhin? So kung sabihin na po natin, kinuwenta natin ito, sabihin mo ng alas 7 ng gabi, alas 10 ng gabi, makikwenta mo na kung ilan lang ang kakayanin niyo. Hindi ba, bakit natin hinahayaan na libo-libo itong daan-daan itong pumipila dyan? Yung pala naman po, ang iba, hindi na kinakaya. Yung iba mga kapatid, pababalikin dit pababalikin. Ano ba ang inyong sistema dyan sa DSWD? Mawalang galang na po. May statement na babasahin ngayon itong si baby girl. Ito po yung official na pahayag ng grupong Ka-Riders. Babasahin po namin to in toto para lang ho natin maunawaan at lubos po na maintindihan kung ano po ang kanilang damdamin dito po sa uri ng pamimigay ng ayuda ng DSWD para po sa kanila. Mariing kinokondena ng grupong Ka-Riders ang pagkamatay ng isang motorcycle taxi rider na umano'y inatake sa puso habang naghihintay ng fuel subsidy sa Quezon City noong Abril 18. Ayon sa ulat, matagal na nakapila ang biktima upang makatanggap ng tulong pinansyal. Isang sitwasyong nagpapakita ng mabagal, hindi episyente at mapanganib na sistema ng distribusyon ng ayuda. Para sa Ka-Riders, ang insidenteng ito ay hindi isang simpleng trahedya, kundi malinaw na resulta ng kapabayaan at kakulangan sa maayos na mekanismo ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta sa mga manggagawang lubhang apektado ng krisis sa presyo ng langis. Hindi dapat isugal ng mga rider ang kanilang kalusugan at buhay para lamang makuha ang tulong na nararapat sa kanila bilang mga manggagawa, road users at taxpayers. Binibigyang diin ng Ka-Riders na ang mga rider ay mahalagang bahagi ng ekonomiya. Silang nagsisiguro ng mabilis na galaw ng serbisyo at kalakalan, ngunit nananatiling vulnerable sa mataas na gasto sa operasyon, mababang kita at kakulangan ng sapat na proteksyon mula sa Estado. Nananawagan ng grupo sa pamahalaan na ipatupad ang agarang reforma sa sistema ng subsidy distribution. Ilipat sa digital at direktang ayuda ang pagbibigay ng tulong upang maiwasan ang mahabang pila. Tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga benepisyaryo. Panagutin ang mga ahensyang may pagkukulang sa insidenteng ito. Dagdag pa ng Ka-Riders, ang ganitong pangyayari ay sumasalamin sa mas malalim na isyu ng kawalan ng sapat na suporta sa mga manggagawang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Ang ayuda ay hindi dapat pinaghihirapan. Ito ay karapatan. Ang pagkamatay ng isang rider ay hindi katanggap-tanggap at hindi dapat maulit. Para sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng motoristang Pilipino. Yan nga po ang pahayag ng kapatiran ng mga riders para sa karapatan po ng kanilang kapwa ka-rider. Yan po ang kabuuan ng kanila pong statement sa pangyayaring ito. Sabi nga po nung ilang mga nag-post, nag-react dito sa pangyayaring ito, malungkot na pangyayaring ito. Mabuti pa nga po itong mga proponents, at walang kahirap-hirap, hindi nga humihingi para lang po sa mga future plans, hinahatiran ng maletang pera. Opo, by the hundreds of millions of pesos, hinahatid po sa bahay. Special delivery. Pero ito hong mga uring manggagawang ito, kinakailangan pong paghirapan ang 5,000 piso na itutulong sa kanila umano ng gobyerno para po pansamantala kahit papaano po ay maibsan ang kanila pong kahirapan, lalo na po doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya dahil po sa hirap ng biyahe ngayon sa taas na presyo po ng produktong petrolyo. Medyo may katwiran din po yung mga nagsasabi ng ganon. Kaya ito muli ay panggising sa atin. Huwag tayo makakalimot dahil sa ito ang sitwasyon kapag ikaw ay pangkaraniwan, kapag ikaw ay nagdaraho. Pero itong mga bilyonaryo na at napakayayaman na ng mga proponents, talagang hinahatiran ng maletang pera.
Ano, well, girl? ganun talaga, di ba? Pagka ikaw ay mahirap, mas lalo ka pang pahihirapan. Sorry po Lunes na Lunes mga kapatid, pero palagay ko po naman dapat po tayong magising sa katotohanan ito. Malungkot na balita ito, no? Na meron pong inatake daw po sa puso habang nakapila doon. Ito lang sa akin dito, bago tayo maghatid na po ng ating mga balita. With all due respect, ako ay nagtitimpik, restraint po ang ating pong panawagan, pero ito lang. Para po dito sa DSWD kay Secretary Rex Gatchalian. Ano po? Ito po, unsolicited po ito. Kumamarapatin po lamang ninyo. Ako po ay with all due respect, no, gumagalang po na nagpapanukala na namatay po yung rider. Okay. Bibigyan po ng tulong ng gobyerno. Okay. Salamat po na marami. At yan po, palagay ko, napakalaki po talagang tulong sa pamilya, lalo na't may mga anak na pinag-aaral. Kung yan po'y tutulungan ng gobyerno, pwede ho bang ito'y ibalita ninyo? Alright? After all, hindi nyo naman pera yan, di ba? Pera pa rin po namin yan. Pera pa rin po ng bayan yan. Na sinasabi nyo na itutulong sa pagpapalibing, sa lahat ng pangangailangan, pati daw po yung pag-aaral ng anak po noong namayapa dito. Pero pwede ho ba? Kung kayo po'y magbabalita ng ganyan, huwag nyo na samahan ang mga picture ninyo. Huwag nyo na hong samahan pa ng mga nandoon kayo at kung ano man po ang inyong ginagawa para tulungan yung pamilya. Kasi nagkakaroon po ng hindi magandang panlasa para po sa iba. Mawalang galang lang po. Kung gusto nyo tumulong po tayo. Kung gusto nyo ibalita ito, ibalita ninyo. Yun lang. Pero hindi Meron pang courtesy of DSWD, may mga picture pa kayo nilalabas doon. Ano po ibig sabihin nun? Ano po mensahe nun? Tumutulong kayo. Ay, oo nga Nasa balita na naman yan, tumutulong kayo. Pero ba't kinakailangan pa ng mga picture ninyo? Nagkakaroon ng kulay, di po ba? Pati ba naman pagkamatay ng rider na ito? Sasakyan pa ng mga picture ninyo? Pwede ba? With all due respect, sir. Yung sinasabi nga ng palasyo, na sana nga daw po, ay maghayag ng katotohanan itong si Ginoong Zaldico. Kasi ngayon, ang katotohanan, palagay ko po, ay depende kung nasaan ka banda. Kapag ba tungtunghayan mo yung mga unang pahayag ni Zaldico on video sa kanyang 2 parts ito, na kanyang statement, kung saan po, kung babalikan natin dito, sinasabi niya, wala akong kinita. Diba? Yan din ang ating naging topic nung nakapanayam si Attorney Rui. Dumaan lang siya. Dumaan lang sa kanyang pera. Siya daw ay ginamit lang. Pass-through. Oo, pass-through nga daw. Ang iba ayaw maniwala. Diba? At sinasabi, ikaw nga din yung mastermind dyan. Sa insertions na yan, may ganun pong aligasyon. Pero dun po sa kanyang statement, ang tinuturo niyang mastermind ay si Pangulong Marcos. Doon sa insertion, kasama yung first cousin na si dating Speaker Martin Romualdez. So, kapag tinanong mo yung nasa kabilang kampo, truth sa kanila yun. Totoo yun. Yan sinasabi nung kabilang kampo yung kalaban o kontra o hindi ho taga-suporta ng administrasyon. Pero kapag tinanong mo ang administrasyon, ang sinasabi nila, walang katotohanan yan. Hindi totoo yan. Kasi nga ang Pangulong Marcos ang nagsimula ng lahat ng ito. Doon sa mahiya naman kayo at eventually pagdalantad sa mga ghost projects ng DPWH. Mahiya naman kayo. Paano naging siya ang promotor dito? Siya nga ang nag-expose nito. Tama. So ngayon, ang tanong dito, ano magiging kwento ni Zaldico kung totoo na siya ay mapapabalik sa Pilipinas? Kasi kung pupuntahan natin again, yung post ni Pangulong Marcos, basahin mo nga, baby girl. Nandyan sa ating tinatawag na group chat ba ang tawag diyan? Eto na, nakita para ko lang na. natin, bago natin tunghayan o pagbabalik tanaw, sa laman ng kanyang statement ni Zaldico. Ito nga po'y ipinost ng ating Pangulong Marcos Jr. sa X at Facebook account niya. Sabi niya dito, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Okay. Sige, kasi nga sabi ko, kung mismong ang Pangulong Marcos po ang
maniniguro dito at gagawa ng kaparaanan para maibalik sa Pilipinas. Aba sa amin pa sa mga waray-waray, darayawon ka upay. Ano yung sa Tagalog? Ha? Ano yung sa Tagalog? Kapuri-puri yan kasi, di ba, ngayon, ito, abala tayo sa ayuda, abala tayo sa petrolyo, abala tayo sa napakaraming problema ng bayan, nakakaligtaan na itong isyong ito dahil nga sa impeachment kayo ni VP Sara, and then mag-uuwi ka ng isang tao na ikaw ang hinungusong mastermind. Hindi ba, para bagang, nakakalimutan na nga yan, sir eh. Sir, medyo tapos ibabalik mo dito, at ang ituturo, ikaw, para kang nagdala ng problema, para kang nag-uwi ng problema. Well, kung ako ang tagapagsalita ng Pangulo, ang isasagot ko dyan ay dapat talagang pauuwiin niya ng Pangulo dahil mapatutunayan na sa pag-uwi niya ay walang katotohanan ang mga nasambit niya noon sa kanyang video. Yun nga, mga kapatid, kaya nga yun ang ating po dito, nasa saan kang banda ng bakod, di ba? Ano ang truth sa'yo? Di ba? Ano ang katotohanan sa'yo? So ngayon po, after nung kanyang, wala na pong naging dagdag pa na mga video statement itong si Zaldico. At nagkaroon po ng patot sa dahan niyang dalawang kampo. If you recall, tama? So ngayon, eto ho yung bahagi ng kanyang huling video. Just to remind everyone, mga kapatid, ha? Eto po, at again, tinatanggi ito ng presidente mismo, tinatanggi ito ng Malacanang mismo, tinatanggi ito ng kampo ni Speaker Martin Romualdez. Mga kapatid, bahagi po ito nung kanyang inilabas na statement. Anong petsa baga-ire, mga kapatid? Around November yan. Ito po yung bahagi ng kanyang unang statement. Sinundan po ng pangalawang statement. Wala tayo masyadong oras para po ipalabas ang lahat ng ito kasi mahaba-haba ito. May portion po lamang dito sa kanyang pagsasabi na siya umano ay walang kinita sa flood control scandal na ito. Pakinggan po, panoorin natin. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi po yan ng kanyang statement na nilabas po, mga kapatid, sa YouTube na atin pong napanood lahat ng panahon na iyon. Again, ito po itinatanggi ng tanggapan ng Pangulo ng Malacanang at ng tanggapan po ni former Speaker Martin Romualdez. Tanong, yang bang salaysay na yan ni Ginoong Zaldico ay magiging salaysay niya pa rin sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas kung sakasakali nga po siya ay pauuwiin o makakauwi sa bansa? Yan ang ating tanong na mukha pong hindi pa ho natin masasagot kasi nga wala pa si Zaldico sa Pilipinas. Wala! Alright, just for the record, Madam Chair, Okay. just to remind everyone kung ano ho ang kanyang mga unang sinabi noon. Sasandal na naman tayo sa sinasabi ng gobyerno na posibleng mapauwi po sa loob ng 1 hanggang 3 linggo. So tignan po natin, last week lumabas itong balita na nakadetain po sa Czech Republic si Zaldico. Kung bibilangin natin kung 3 weeks yan, mga 2nd week of May. Okay. Dapat nandito na sa bansa si Zaldico. At kung sakasakali po na magkakaroon ng patuloy na investigasyon sa skandalong ito at magkakaroon ng face-off si Ginoong Bernardo, Oo si nga Dating daw. Yusek at itong si Zaldico, ay mainam naman kasi kung hindi magbabago ng salaysay si Zaldico, may mga binabanggit siya mga starring dito na mga maalam daw dito po sa skandalong ito. Sa anomalyang ito. Yung dating kalihim ng DBM, yung isang Adrian Bersamin, yung Trigib Olaybar, nababanggit ho mga kapatid dito sa kwentuhang ito. At maimbitahan kaya sila? Kung maimbitahan matanong na kaya sila ng masinsinan po
sa isyong ito kasi may pag-correct na umano na ginawa dito si Bernardo na hindi naman po natalakay at napag-usapan nung panahon na siya humarap diyan po sa Senado sa pinakahuling hearing nila. Yan ang aabangan natin sa A Secret in Prague. Mga kapatid, ano po, kami po yung nakaantabay din dito nga kasi kung totoo, nahawak ngayon ng Czech authorities itong si Zaldico at totoo na as soon as possible daw po ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, kung totoo ang mga balitang ito, baka ho naman talagang lumabas na ang totoo sa lahat ng totoo. Ano ba ang totoo? Ano ba yung girl? Pupunta tayo sa The Prague. Saan ba tayo pupunta? Nagtatanong Iba na yung sila. dahig. Sabi nila, nagtatanong na, saan ba ang punta yung dalawa ni Manong Ted? Kasi Christmas ka ng Christmas, may dadalawin ba tayo daw sa ibang bansa? Saan daw bang punta natin yun? Depende nga yan kung siya ba ay mananatili doon. Sino ba doon? Dalawa kasi doon. Ang gusto nating bring him home. Yung isa nasa dahig, yung isa ay napapabalitang nasa Czech Republic. So, sinong una mong gustong dalawin? Ikaw, kung sino ba mas malapit sa'yo? Alam mo ako, ang unang gusto kong madalaw ay si Zaldico na sa Czech Republic kasi baka talagang di siya makauwi in 3 weeks eh. Nalalabuan ako doon. Mukhang malabo yun. Ayaw mo So, na. pwede siguro si tayo Tatay na... D naman dalawin, pero hindi ka rin pwedeng... Baka hindi ako makapasok eh. Hindi mo rin siya makakaharap Yun na nga. Pero ayaw mo madayo si Harry. Si Harry? Nasa dahig pa ba si Harry? Si Harry kahit papaano, Hindi ko na kailangan dalawin si Harry kasi nakikita ko naman siya sa mga videos. Ang hindi na natin nakikita ay si FPRRD at saka si Zaldi. Si Zaldi ang huling labas ng video nung November. Kasi gusto ko talaga matanong kay Zaldi. Zaldi, sino ba talagang may pakana nung most corrupt budget? Nagbago ba ang ihip ng hangin? O yun pa rin ba ang pinaninindigan mo? May iba ka pa bang gustong dalawin bukod sa kanila? Oo. Gusto kong dalawin sa Paris. Sino? Sino nasa Paris? Oo. Okay. Bueno. Siya ba? Nakauwi na yata yan. Happy in Paris. Naman, mga Pilipino, ang bilis makalimot, sinasabi ko sa'yo. Wala lang, parang wala na nangyari. Support na support sila. Hirap, mga kapatid. Diba, sabi nga natin, buti pa sila. Wala. Wala silang pila. Hindi sila mga kapatid masisikatan ng araw o madagampian ng ulan dahil inihahatid sa kanila ang grasya. Kung maarawan man, sunbathing yan sa beach, baby boy. Hindi dahil pipila para sa ayuda. Ay, sa Maldives, Oo, sabi niya Tita Mary Zapata na miss daw niya ang iyong mga birahe. And she's so happy that you are back. Uy, Ma'am Mary, how are you doing? Kumusta po yung hanay naman sa mga trackers? Naku po, ayan na. Opo, naunawaan din po namin ang inyong pong sitwasyon. Kaya ho tayo, again, magkaisa po, mga kapatid, na kalampagin ng gobyerno dito po sa pamimigay po ng kanilang ayuda sa tamang pamamaraan at yung pong excise tax sa diesel at gasolina ay alisin na po nila. Kasi nga, klarong-klaro ho naman ito, nung humihingi siya ng power, nagkaroon pa po ng special session practically ang Kongreso, inapura ito, during the hearing, walang pinag-uusapan, walang hinihirit ang economic managers na, hihingi kami ng power pero yung power na yan, pag-aaralan pa namin kung gagamitin namin o hindi. Nung una, kasama sila doon sa press release na kailangan to ng bayan para maibsan ang epekto ng taas ng presyo po ng fuel para po sa lahat ng Pilipino. Correct! Pero nung ibinigay na yung special power, sandali lang. 85% daw po ng gumagamit sa diesel ay mga mayayaman. May mga kondisyon na sila ngayon. Hindi ho ba klaro, mga kapatid? Correct! Oo. Na Ituloy mo. Inaabangan natin. Klaro mga kapatid na. Hindi ba? Panibago na naman pambubudol ito di ba? Binibilog na naman ang mga ulo natin dito. Sorry po, pero hindi ba? Diesel, pati yun lang pati gasolina, pati na lang nyo i-suspend yan. Humingi kayo ng power, di gamitin nyo ngayon. Hindi. Kasi nga ang gusto nila yung targeted sa subsidy, yun ang nangyayari ngayon. Ano pa naman ito, di ba? Anyway, dapat din na kayo humingi. Actually, alam mo, kung sinuspend nila yan, baka di na kailangan ng ayuda eh. Hindi ba?
Kasi malaking ginhawa yun sa lahat. Hindi lang sa mga pinaka-apektadong Basta sektor, sa lahat. Isang sigurado kayo, hindi kayo nahihirapan. Tapos ang boxing. Hindi ba? May mga dehagard pa yan. Ilang sasakyan ang dala ng mga yan. Hindi kayo nahihirapan. Sarap ng buhay ninyo. Anyway, sige po, mga kapatid. Tutuloy ko ha. Susuot ko yung t-shirt kong nasan na si Saldinho. Ang aga naman. Tuwing Friday lang yan. Bukas uta natin. Hindi, sa Friday. Okay. Magtatanong pa rin tayo kasi nga, wala pa hong ebidensya, wala pang picture nga eh. Dapat yata meron tayong bagong t-shirt. Ano? A Secret in Prague. Hindi